Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban, higit isang buwang pinagplanuhan ayon sa PNP. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Higit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang grade 9 suspect ang ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director na Eastern Visayas. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na naisip na ng mga estudyante ang target na krimen noon pang Mayo 1. Kinumpirma rin ni Capoy sa mga reporter sa Camp Crame na lehitimo ang mga kumalat na screenshot ng usapan ng 14 anyos at 15 anyos na gunmen. Dito, mababasa kung paano binalak ng mga binatilyo ang pagpuslip ng baril mula sa kanilang mga bahay, maging ang oras at lugar ng kanilang pagkikita upang mamaril at ang kumpiyansa nila sa umiiral na parusa laban sa mga menor de edad. Nakakabahala din dahil parang may alam pa na inaaral din nila, nagbabasa ng batas. Pero ganoon pa man, nagbigay ng mensahe yung local government natin dito na talagang mananagot. Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan. Kumpirmadong pag-aari ng pulis ang Glock 9mm na ginamit ng isa sa dalawang naaresto ng suspects. Ayon kay Acting PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, inilagay na sa restrictive custody ng Pro 8 ang policewoman na nabatid palang tiyahin ng 14 anyos. Nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu City ang caliber 38 revolver na gamit ng 15 anyos nitong kasabwat. Bukod sa anggulong bullying, tinitignan din ng otoridad ang posibilidad na nalulong sa violenteng larong goal box ang isa sa mga salarin. Samantala, sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, inaaral na nila ang mga dagdag na puwersa ng pulisya maging sa mga eskwelahan kahit bawal ang mga pulis sa itinuturing na zones of peace. Papasalamat na tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila iniikot. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Philippine Army iniimbestigahan na ang nangyaring pananakit sa ilang trainees sa Camp Kapinpin sa Rizal. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Army sa alegasyon ng pananakit sa ilang mga trainees ng National Guard sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Sinabi ni Army 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aquino, nakarating na sa kanila ang impormasyon at kanila na itong iniimbestiga at tiniyak nito na hindi kukonsintihin ng Philippine Army ang nasabing pisikal na pagdidisiplina. Magugunitang nagalit umano ang instructor na isang staff sergeant matapos nabigo ang mga trainees na agad na magsagawa ng formation lasing umano ang instructor kung saan pinagsisipa at sinuntok ang mga trainees. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.